Hello, magandang araw kabayan. Ngayon magluluto tayo ng pinapaitang laman ng baka. Ang unang-unang gagawin natin ay pinakukuluan natin yung laman ng baka para mapalambot natin, at saka linagyan na rin natin ng ricado katulad ng sibuyas, luya, bawang. Linagyan din natin ng tanglad, at saka yung bay leaves. Yan. So halos isang oras na pinakuloan natin ito, at dahan-dahan lang ang apoy. Tapos bago natin i-slice ng maliliit, malambot na siya, at ayan na nga, at hinahango na para lumamig ng konti bago natin i-slice. Pagkatapos na ma-slice yun, saka natin igigisa na itong ginamit natin na pinagpakulob, dahil meron siyang ricado katulad ng sibuyas, bawang, paminta, luya, at saka may tanglad din. Yan din yung isasabaw natin para hindi mawala yung lasa niya, kasi nung unang pinakuloan yan, yung unang pakulo tinapon ko kasi para siya mahugasan, mawala yung amoy. Pagkatapos yung pakalawang kulo niya, yun yung dinagyan ko ng ricado hanggang sa umubot ng isang oras na pinakuluan, hanggang sa lumambot. So ngayon ini-slice na natin itong laman loob ng baka na ito, tuwalya. Pagkatapos nito, saka natin igigisa. Yan lang kasimple, ganyan lang kasimple mga kabayan ang pagluluto ng pinapaitang baka. Nako, ang sarap nito. Pag may oras ako, nagluluto ako talaga ng ganito, kasi nga masarap Tsaka ang gusto ko lang sa pinapaitan na baka, itong tuwalya niya, saka yung atay, at linalagyan ko rin ng konting laman. Yun, tatlong klase lang pinagsama-sama ko. At saka siyempre pinapaitan, mapait, mayroon siyang abdo na linalagay. Hindi ko na lang din maipapakita sa inyo yung abdo na inilagay ko, pero ang sarap siya, no? At saka linalagyan ko rin ng suka bandang huli, tsaka kasi yun yung pinakahuling sangkap na ilalagay ko, yung suka, para masarap siya. Yung mamait-mait na mga asim-asim, ang sarap noon. Dito na yung atay, ni-slice ko na ng medyo maliit-liit. Hindi gaano karami, konti lang, kasi pag marami nakakakuan naman, hindi nakakabusog masyado. Hindi, gusto ko pag nag-ulam ako ng pinapaitan. Ngayon, halimbawa linuto ko ngayon, mag-ulam ako, pwede rin sa susunod, sa bukas din, isusunod ko bukas ang uulamin ko. Ayun, isang bisis, pangalawang bisis, ganoon. Okay na, masaya na ako doon pag nagluluto ako ng pinapaitan. Ito na yung laman, at haluan ko ng konting laman para masarap siya. Yan, hindi ko na linagyan ng yung bituka kasi ayaw ko yung bituka. Pero yan talaga yung pinapaitan, yung bituka.
At yun yung sinasama talaga na ginagawang pinapaitan. At yun yung masarap din yun. Yun talaga yung masarap. Kaya kung magluluto kayo ng pinapaitan, yun yung bituka ng baka, yung tuwalya niya, tapos lagyan nyo ng atay. Kahit hindi na lagyan ng kahit hindi nandun nyo lagyan ng laman, okay lang yun. Ayan na, tapos nang naghiwa ng baka, ipiprepare naman natin itong pampalasa ingredient niya ulit. Ito, mas marami, mas masarap itong luya. Nag-aalis ng konti ng amoy at saka yung lansa niya. So hindi nawawala talaga itong sangkap na luya pag nagluluto ako ng, lalo na itong ganito pinapaitan. Yan, kailangan lang tanggalin yung balat niya kasi para malinis. At saka dahan-dahan lang ang pagtanggal niyan, medyo matigas-tigas ang luya eh. Kailangan ingat lang, baka mamaya masugat yung kamay niya pag kayo ang babalat ng ganyan na luya. Pwede rin naman hindi tanggalin, hugasan lang mabuti, pero ako gusto ko tinatanggal ko yung balat niya para pag tinignan mo malinis siyang tignan. At saka ang paghihiwa ko sa luya, pag nagluluto ako ng pinapaitan, kuwan lang siya, maliliit, mas maganda. Kasi pag malaki, yung pagkain mo, mas masarap yung mas maliit. Yun. Yan, ganyan lang kaliit. Maliliit, matino ang paghiwa. Kailangan dahan-dahan lang mga kamay nyo pagka yung nag-i-slice ng luya, dahan-dahan lang. Para hindi masugatan yung daliri ninyo. Yan, ganyan lang mga kabayan. Isang luya, okay na yan, kasya na yan. Maliliit lang ang slice niya, para kumalat siya ng kumalat siya pagka hinalo ng inyo. At saka ito naman sibuyas, bagamat yung pinagpakuloan ko kanina, inilagyan ko na ng ricado katulad ng sibuyas, luya, at saka bawang. Binagyan ko rin ng tanglad, at saka bay leaves, at saka binagyan ko na rin ng pampalasa kanina na asin. Ngayon mamaya lalagyan ko rin ng yung beef cubes, pampalasa din yun. Yun yung masarap na pampalasa, beef cubes. Ito rin kailangan pag nag-slice kayo ng sibuyas, dahan-dahan lang kasi yung sibuyas medyo madulas-dulas eh. Kaya pag nag-slice kayo, medyo dahan-dahan lang para hindi masugat yung daliri ninyo. Kaya ganyan lang, malilit lang para pagkalimuto madaling maluto. Tsaka kakalat dyan sa inuluto na pinapaitan. Magandang tignan, hindi yung malalaki. Hindi yung malalaki ang i-slice niya. Tapos ito naman yung bawang. Ilalagay ko lahat yan, yung isang buo na yan. Kailangan lang tanggalin din yung balat niya isa-isa. Kailangan lang ng tiyaga ganyan para maalis yung balat niya.
Tapos aalisin ko yung pinaka ano, yung kumapit doon sa puno niya. Yan. Matigas ng konti yun eh. Kaya kailangan paalisin. Parang balat din yan ang dating. Kailangan lang ng tiyaga, dahan-dahan lang. Yan, isa-isa. Mamaya, ipit-pitin ko para madaling tanggalin yung balat niya. Katapos, saka ko i-slice yan. Para, katulad ng sinabi ko, pag kumalo na sa napaitan, magandang itsura niya, hindi siya nagmumukhang bawang. Siyempre, na-slice niya eh. Kaya ganyan, pipit-pitin ko lang para maalis yung balat niya, madaling maalis. Ayan. Isa-isa lang. Mas maraming bawang, mas maganda. Kaya, para yung lasa niya eh, masarap. Kaya ganyan, pag nagluluto ako ng pinapaitan, lalagyan ko ng maraming bawang, maraming luya, maraming sibuyas. Ayan. Para masarap. Ayan. Tingnan nyo, madaling alisin eh. Oh. Pag napit-pit na yung bawang, madali nang alisin yung balat niya. Yan. Tapos saka ko siya i-slice para hindi siya pag nahalo na sa pinapaitan, hindi magmukhang bawang, magandang itsura niya. Pag naluto na rin yan, parang malulusaw na rin. Yung igigisa nating bituka ng baka napakuluan na malambot na yun pwede na kainin kaya ngayon pagka igigisa ulit, sandali na lang napakuluan, igisa tapos lagyan ng tubig. Pag kumulo ng mga 5 minuto kaya 10 minuto gano'n, pwede na. Kaya yung mga ricado na hindi lang madudurog masyado, kaya mas maganda kung maliliit ang slice niya para hindi pa anit tignan. Yan. Kasi hindi na siya madidisog kung mga 5 to 10 minutes lang siya nakukuluan. Hahalo-haloin lang para hindi siya dumikit sa palayok, hindi siya matunog. Halo-haloin ng konti at mahina lang ng apoy, hindi yung malakas. Para hindi mapirsa, madaling masunog. Yan, lalagyan na natin yung pan. Na-slice natin ito ka ng baka. Gita na natin. Gita lang. Halo-haloin para hindi dibitid sa palayok. At hindi siya masunog. Tapos mamaya lagyan na natin ng tubig. Ito naman bawang. Yung yung black pepper powder. Ito na yung beef cubes ng pampalasa. Linagyan din natin. Halo-halo ng makunti. Halo-halo para hindi siya masunog. Bago lagyan natin ng tubig. So, yun yung pinakasabaw. Yan. Yan. Ito na yung pinagpakuloan kanina.
ito na. Dadagdagan ko na lang ng konti mamaya. Tapos saka ko sa titimplaan kung okay na siya, hindi na dadagdagan ng timpla. Kasi kanina nilagyan ko na rin ng konting asin para meron siyang lasa. Kaya ngayon, depende na doon sa dami ng idadagdag kong tubig. Bago ko siya dagdagan ng tubig, titikman ko muna kung okay na siya. Tapos saka ako sa titimpalan ng asin ulit. Yan, lagyan ko rin ng siling manghang. Masarap kasi pagka merong sili, medyo may anghang ang ulam lalo na pagka ganitong pinapaitan. Ito na yung suka, apple cider vinegar na sasabi ko na pinakahuling sangkap niya. Yan, masarap kasi pagka may suka ang pinapaitan. Hindi ko na rin pinakita yung linagay kong abdo niya, yung pampapait niya. Yan. Okay na, naluto na oh. Ang sarap talaga. Kung nagustuhan niyo itong video ito, mga kabayan, baka pwede namang yung mga hindi pa nag-subscribe dyan sa channel na ito, na nag-umpisa pa lang, maliit pa lang, baka pwede namang pag-subscribe nyo itong channel na ito, Cooking with Pops, in life storytelling idea, para ma-inspire akong gagawa ulit ng i-upload kong video. Saka pakipindot na rin yung notification bell para ma-update kayo kung mayroon akong susunod na i-upload na video. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye.